nagmula kay Maharlika na may buhok hanggang sa kalbo siya. Oo. Alam mo, Boss Huling-huli Mike, yung kalbo. alam mo, Boss Mike, hanggang ngayon, ayoko kasi, bawal kasi dito magmura eh. Minumura ko na lang siya sa utak ko. Yung mga nagpapakalat ng AI na yan, minumura ko na lang yan sa utak ko. Pero Oo. naniniwala ako dahil matatalino ang maraming Pilipino. Hindi kami naniniwala sa AI. Hindi sila naniniwala at sanay na sila sa gawain ng mga kulto ni Duterte. Ang maniwala diyan ay tanga. Tanga ka ba? Ang maniniwala dyan ay masahol pa sa inutil na Ang naniniwala diyan ay bobo. Bobo ka ba? baka mabasa ko. 20 minutes left. Di ba mga kababayan ko, isipin nyo maigi. Kumpara natin. Oo. Si Digong, Oh. may first lady. Oh. Hindi malaman kung sino. Oh. Si Elizabeth ba o si Hanelet? Oh. Ang tanong ko sa inyo. Si Bongo nga yung first Eto, lady ni Digong eh. Ang tanong ko sa inyo, sa dalawa na, sige, dalawa na kontra kay First Lady, Oh. Lisa Marcos, nag-iisa lang yon. Mm. May natatandaan ba kayo na naging proyekto ng Wala. dalawang asawa ni Digong? Wala. Ikumpara nyo kay First Lady. Oh. Yan. Esplanade, ipagmamalaki. Huwag kayong makapunta-punta dyan. Esplanade Hoy, pumunta ako sa Esplanade. Oh. Huwag kayong makapunta-punta dyan. Mag-check ako mamaya. Ay, pumunta Isipin ako yan, dyan. isipin nyo. Head count. Sipin Diba? nyo maigi. Oh. Di ba? Kita mo, First Lady Lisa Marcos. Kita mo. Hoy, at saka Esplanade. bida Oh. doon yung mga small business owners. Yeah. Minamala. Mayroon ako sa inyo. May share si Mima dahil may tinagpo na naman siyang lalaki doon. Oy, punyet. Go, Mima. Hoy, tingnan. Pumunta talaga ako doon sa Esplanade na yan, Yan, pumunta talaga ako diyan. Pinakita ko na yung kumakain ako sa ang laki ng pagkain pero 150 pesos lang. Like, Oh. mapapaisip ka, may kinikita pa kaya sila nito? At yung napansin ko mga minamahal, bukod sa sobrang linis, kasi pag narinig natin yung Pasig River, ang baho Ang di ba? baho. Pag narinig natin yung Pasig River, basura eh. Ay, teka Basura. ngayon ha, teka. Dati. Pero ngayon ha, meron pong isang reporter, si Cara David yata yun. Karen Oo. Davila. Karen Davila ba yun? Nagpunta doon at binidyo niya, ay hindi na amoy Ipinilex niya kasi yung Roro, yung Yes. yung ano ba yun, yung parang bangka na sasakyan mo. Oo. Ano ba tawag diyan? Alam ko, bangka. Na imbis na gumamit ka ng ferry, yan no. Sakay na. Yan, yung ferry, mga kababayan ko, ipinlex nung reporter na yon. Siya mismo ang nakasaksi, nakaamoy na hindi na tulad dati ng panahon ni Digong ang baho Yo. ng Pasig. Tignan nyo, sasabihin ng mga DDS, alam nyo kung ano? Hindi, merong ginawa. Yung Dolomite Beach. Tanungin nyo kung ano na nangyari sa Dolomite Uy, Beach. gumamit na yung Dolomite Dolomite Beach. Beach. Diba? Uy, nagsasayang talaga ng Grabe. pondo. Alam nyo, yung reclamation yan, every, kunyari, nagkakaroon ng baha, tapos lumulubog ulit yung mga sands, umaabot po yan ng 30 million yung reclamation yan. Alam mo ba, siguro hindi pa kayo vlogger nun. Di pa. Vlogger na ako ni yung pangit na Norman Mangusin. FLM. Siningit ko yan. Maraming mga nagalit sa akin nun dahil sinita ko yung kung paano ginawa yung Dolomite Beach. Kung hindi mo na itatanong, marunong ako sa civil engineer. Uy, mga sukatan-sukatan. Paano? At saka rin ako, maalam din ako sa beautification. Uy, beautification, mga Kung naririnig lang ako ni Pangulong Bongbong, pwede mo na akong ipalit kay Prasco. Palitan na yan! Ang dahil mukha! Hoy, Prasco, ito ha. Ang dahil mo mukha! Hoy, Prasco, grabe ka naman. Imbis na ibalandra mo dyan yung bohol, yung kaganda ng Boracay. Bakit naman yung mukha mo? Hindi ka naman modelo ng Hindi. Nakakaloka. Hindi, wag mo akong awatin, Boss Mike. Tigil ako. Bundok ba yung mukha mo? O bakit dagat ba yung mukha mo? Ikaw yung model dyan, di ba dapat yung pineflex natin? Yung kagandahan ng karagatan, ng kabundukan, ng bansang Pilipinas. Yung mukha niya, bro. Baka bagong Botox. Grabe, nung unat na unat, bro. Ang sabi nga daw, yung mga empleyado, parang hindi na siya kasundo kasi pati daw sa may inidoro, bubuksan mo, may mukha. Ano ba yan? Ay, sobra. May mukha. Ay, grabe. Grabe naman. Ibig sabihin, pasok ka na, ay naku, pabor yan sa inyo, Boss Mike. Kasi yung pagpasok nyo sa CR, nandyan yung mukha ni Prasco. Sorry, hindi ko bet yung gano'n.
Habang umiigay, nakikita niya yung mukha ni Frasco. Siya yung ano ng DOT. Tama ba yun? Saan ba siya naka-appoint? DOT, DOT. Department of Tourism. Maiba ko. Go. Sige, pagkumparahin natin ang Dolomite Beach at saka sa Esplanade ni Oh, First yun, Lady. diba? Ang Esplanade. Esplanade ay maraming pinagkakakitaan ng mga kababayan nating Uy, nandun Pilipino. yan, sabi ko sa inyo, ng mga business, small business owner, kasi kahit ako, kung Small entrepreneur. may ganito, mga as in, sobrang mura. Ah. Talagang, yung pumunta ka doon na nakakuha ka na ng magandang picture, tapos naging tourist spot na siya malala, tapos pag pumunta ka doon, yung 1,000 mo, sobra-sobra pa yan. Oo. Kahit magdala ka lang, boss Mike, ng 150 pesos, busog na busog ka na. Sa Oo. madaling salita, pinapakinabangan at pinagkakabuhayan ng mga marami nating kababayan. Yes. Pero ang Dolomite Dolomite, Beach, wala. hindi pwede. Bakit kanyo? Masama sa kalusugan na malanghap yung mga alikabok na galing dyan. Oo. Magkukos ng samot-saring mga sakit. Yes. Kaya hindi nila nagagawa na pag-istihin ng matagal yung mga kababayan natin dyan dahil alam nila yan. Oo, tsaka tama si Boss Mike. Ang Esplanade, tama Esplanade, di ba? Mm. Pasig Esplanade. Pasig River na lang, Oh, para di ka River. mahirapan. Pasig River. Nire-reserve niya yung culture. Nakita niyo yun sa Intramuros, yung culture na talagang heritage site, nire-reserve niya. Samantalang ang Dolomite, yakap ng basura ng Cavite. Tangang project. Kasi, Diba? kasi alam nyo, talagang ang totoo dyan, pinagkakitaan lang ni Digong yan. Oo. Ang laking pera nang inubos nila dyan tapos hindi napapakinabangan. Oo. Kung pagpapaganda lang naman pala ang nais ni Digong noon, Mm. abay, tinawag na lang sana ako baka hindi pa umubos ng 10 milyon. Tama, ikaw na lang Ilang ang secretary, daan, no? ilang daan ang inubos nyo, Digong. Ilang Oo. daang milyon ang inubos nyo dyan para Oo. masabi nyo na gumanda yan. Pero gumanda ba? Wala. Gumanda panandalian. Actually, hindi naman ako bitter ha. Nung pumunta ako dati, nung nag-open yung Dolomite Beach, maganda siya nung una. Pero nung nagkaroon na nga ng bagyo, nakita ko na ay may pros and cons. Paano nila i-maintain yung beauty ng Dolomite Beach kung every bagyo, kailangan nilang gumastos ng 30 million para lang sa rehabilitation yan. Eh di, sayang yung pondo ng gobyerno. Ibigay na lang nila yung 30 million at pagagandahin natin yan. Tama. Oo, Tsaka diba? alam mo para sa akin sorry sa mga magalit na kayo. Pinakatakang proyekto yan. Totoo. Diba? Ang sabi Oo. ni Roque Bakla, yan ay para magpa-unwind sa mga stress, depressed, anxiety people. Eh kung ako Bakla! yung depressed na pupunta doon, mas lalo akong madidepress. Paano ka madidepress doon kasi masangsang, amoy grasa ng mga yate. Kasi ako, laki ako dyan eh. Boss Oh. Mike, parang ganito Gusto yung nyo ang May lumulutang ng mga pupu. gusto nyo yung marinig kung anong plano ko sana dyan? ano? Oh, Lilinisin natin uli yan. oh. Boss Mike, Tapos, Okay. eto, tapusin mo muna ako. Lilinisin natin yan. Pagandahin sa pamamagitan ng ilaw na makikinang. Oh. oo. Tapos mag-iimbita ako ng mga performer Oo. tulad ni Greenman. Tama. At mga kumakanta, mabigyan sila ng trabaho at ang mga turista mawili pumunta dyan. Tama. Boss Pero Mike, bakit hindi nila maisip? Simpleng-simple lang naman. binulsa Yes. ang pera. Kasi nga, ang iniisip nila ang kanilang mga bulsa. You're thinking about yourself, no, only yourself. No, yung nakita ko, kasi pag masyado mong diniin yung paa mo dyan sa ilalim ng Dolomite Beach, Aha. makikita mo basura. So, meaning, hindi nila tinanggal yung basura. Yes. Tinapunan lang pala nila yung basura. Actually, Yan. tama si Boss Mike dyan because dapat ginawa nyo na ng park. Oo. Then, may nagme-maintain na lang sa gilid kasi hindi Correct. talaga, seryoso po hindi po talaga tama yung ginawan lagyan ng Dolomite. Mm. Unang factor, pag may bagyo po, wasak ang Dolomite, nakita nyo. Pangalawa po, yung drainage po dyan, sinaraduan ng Dolomite na yan according to MMDA. Hindi po talaga dati nagbabayang Roas Boulevard. Kung ako masusunod, kung ako Oo. masusunod, ibabalik ko yung natural eh. Oh. Kasi maganda naman yung mga malalaking bato sa gilid Yes, ng yes. dalampasigan. Oo. Yun ang nakagisnan natin. Tsaka Na- protection yun. Oo, protection yun. At nakagisnan natin na Oo. napakaganda lilinisin lang. Oo. Ito para kumita, para may pampasweldo, para hindi
umasa sa gobyerno. Yes. Magpapagawa ako ng CR na de aircon. Oh. At hindi ko ilalagay yung mukha ko doon. Siyempre. Diba? Di katulad ni Prasco, mukha mo lagi nandoon. So, maraming pwedeng gawin dyan na mawili yung ating mga kababayan at mga turista na pumunta para kumita, magsaya, mag-unwind kung yun lang naman pala Oo. yung nais nila. Oo, yun lang eh. If ever na, tignan nyo naman, yung Esplanade ng Pasig, tignan nyo, halos wala namang binago eh. In-enhance lang ng ating First Lady ang Pasig Esplanade. Tignan nyo, nilagyan niya lang ng space na makakadaan niyang tao, inayos niya yung structure na hindi ma-aksidente ang tao, nilagyan niya ng mga small entrepreneur sana para yung mga tao na gustong mamuhunan at magnegosyo ay mabigyan ng trabaho. At saka, Ganun Nyulo, po kasi dapat mag-isip. meron akong idadagdag din dyan, ha? Go. Ang kagandahan kasi hindi gumastos ng napakalaking pondo dito sa pagpapaganda or rehabilitation ng Pasig River. Correct. Hindi gumastos ng malaki yung gobyerno. Pero tingnan nyo napaka-productive ng Pasig River ngayon. So ganun dapat. Kaya nga thank you pa First Lady. Napakatalino mo, napakautak mo. Walang-wala yung ibang mga naging First Lady noon, mga boba. Walang nagawa. Ito yan tignan nyo. Kasi kailangan natin, kapag gumawa tayo ng proyekto, unang-una, iisipin natin ano ang pakinabang ng mamamayan. Ikalawa, dapat matipid ang pagpapagawa dyan. Yes. Hindi siya, hindi malaking budget, pero hindi din naman tinipid. Correct. At ikatlo, kailangan ma-maintain yan sa pamamagitan ng sarili niya na. Yes, Ibig sarili. sabihin, yung lugar na pinagawa mo, proyekto na pinagawa mo, dapat yan kumikita ng kusa. Doon. Yun yung sinasabi ko na hindi ka nahingi ng pera sa gobyerno, bagkos ikaw pa ang magbibigay sa gobyerno para magastos sa iba. Totoo yan, Boss Diba? Mike. Ganun kasi, dapat kasi nag-iisip tayo, nagkaroon tayo ng presidenteng walang utak, ang alam lang, pumatay ng tao, kaya nagkaganito-ganito tayo. Bukod pa dyan, ang bababae. Ng babae, iyot ng iyot, Bar yung Malacanang. ginawang ba, yung Malacanang nga nun, di ba, sabi niya, amoy Clorox. Dahil kung sino-sinong babae hinahatid doon. Isa doon na nagdadala ng babae. Balita ko si Boss Mike. Oh! Dadami mo pa ako Oo. Baka yung mga kaibigan nyo yun Wala akong alam dyan. Pero lang- tama yun tama po si Boss Mike dyan. Kaya kayo po, ngayon, abangan na lang po natin itong pong gaganapin. Kung ano po nakita nyo dyan sa Commission on Justice dito sa House, ito pong next week, darating po si Sara Duterte. Hindi man siya umarap dahil preliminary pa lang yan. Bali, itatalakayin na po dyan. Isa-isa kung sufficient ba itong mga hinain na impeachment at yan po ang aabangan natin. Bigyan natin ng tip si Secretary Prasco. Sa bawat paliparan natin, lalong-lalo dyan sa NAIA, alam nyo, maglagay ka lang ng isang malaking TV. Oo. Yung LED. LED monitor na malaki. Diyan mo lahat ilagay. Nag-i-slide lang diyan. Meron kang presentation na etong Boracay ay ganito, etong Palawan ay ganito, etong Subic ay ganito, etong Pangasinan ay ganito, etong Ilocos Norte, Siargao, lahat. At saka Boss Mike, ito. Nandoon makikita ng mga Hindi, turismo. medyo mahina talaga si Prasco. Sorry to say kasi bakit mas pinipili ng ibang Pilipinong mag-travel sa ibang bansa kaysa dito sa sarili natin? Kasi ang mahal ng pamasahe, hindi mo man lang magawan yan ng paraan or solusyon. Nandyan ka na Hindi puro hingi budget. Dapat kilos-kilos din pag may time. Ang problema nga, laki-laki ng hinihinging budget pero walang magawa. Alam niyo yung ganon, yung television, promotion, lalagay mo lang paano ka pupunta, lahat para yung mga turismo, yung turista na manggagaling ng ibang bansa, makikita nila, ganun pala ang pagpunta, ganito. Hindi na kailangan pa na sasabihin, pwede namang i-google paano yung mga hindi techie? Yes. Di Ito ba? Prasco, makinig ka. Prasco, nagtataka ako sa'yo Sobrang laki ng budget na hinihingi mo, tapos ang dami mo pang paek-ek na mukha mo dyan na halos
kulang na lang yung mga tourist spot natin, ilagay talaga dyan yung buong mukha mo. Ito lang yung napapansin ko, hindi pa din nagbabago yung sistema. Kaya mas pinipili ng ibang mga tao na magbakasyon sa ibang bansa. Gawa nga na nga mahal ng pamasahe, pumunta ka ng Siargao. 20 to 30,000 ang pamasahe. Samantalang pumunta ka ng Thailand, 6,000, 3K, pwede ka nang makapunta doon. Kaya, diba? Kaya nanawagan kami kay First Lady at kay Uncle BBM. Palitan na si Palitan Prasco. si Prasco, ipalit si Mike Cervera at yahoo.com. Kasi nonsense ang ginagawa mo, Prasco. Yung mukha mo, hindi yan ang turismo. Ang turismo, yung Boracay. Yung location ng turismo. Yung mukha mo, hindi yan turismo. Hindi kami nagbibiro dito mga minamahal kasi kami naranasan na namin pumunta sa mga lugar na yan. And syempre as a vlogger, tinitingnan namin bawat details Di ba bawat ganap doon, ay ganito pala, bakit ganito? Mag-hotel ka sa magandang hotel, 10,000. Diba? Di ba ang mahal? Hindi mo man lang magawa ng paraan yan. Yes. Di ba? Samantalang pahingi-hingi kayo ng budget Yes. pero umuubo ka lang, mukha mo lang yung gumaganda pero yung turismo, Diyos ko, wala nang napapatunguhan, Alam mo, Boss Mike. sandali tama si Mima doon at si Boss Mike. Una yung kay Mima kasi nga, pagkaroon kayo ng promo, discount, or ano ka ba, PhilAm, OFW ka ba, may discount ka. Kay Boss Mike naman, kasi po, diyan sa may Dolomite, ang dami pong turista diyan sa Ross Boulevard na yan. Pero hindi na nga napupuntahan yung Dolomite ngayon So tama po 'yun, magkaroon ng LED monitor, ipakita nila para yung mga ano natin, mga bisita or mga ma-curious at mapuntahan ng mga turismo. Mike Cervera for Department of Tourism. Hindi kasi kami mga minamahal, na nakapag-travel na din talaga kami. At itong si Boss Mike, sobrang dami na din niyang napuntahan, witness kami dyan So nakikita talaga namin yung bawat details ng mga lugar na napupuntahan namin. Tapos mayroon din kaming nagagawang comparison na bakit mas gusto ng mga tao pumunta dito sa ibang bansa kaysa pumunta dito sa mismong bansang Pilipinas, libutin yung turismo natin. Kasi isa lang yung nakikita natin, mali talaga ang sistema. Hindi mali si PBBM Ang mali dito, yung nandyan na sa posisyon, yung nasa DOTR, pero hindi inaasikaso yung trabaho niya kasi puro botox yung mukha. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebe.